Isipin ang sumusunod na eksena, isang tahimik na labanan, kung saan ang larangan ng digmaan ay nasa bahay, ang mga sandata ay matalim na mga salita at ang premyo na nakataya ay isang bagay na maraming maliit na maliit hanggang sa mawala sila. Paggalang. Ito ang totoong kwento kung paano ang isang malakas na babae, ngunit nabulag ng pagmamalaki, halos nawasak ang lahat na pinakamahalaga sa kanya. At kung paano ang isang tila marupok na manugang na babae ay may isang diskarte na kakaunti ang inaasahan. Sa loob ng halos 3 dekada, ang mga may bahay na tulad ni Catherine Mikhailovna Goronova ay naghari ng taasang sa kanilang mga domain. Sa 58, kasama ang isang asawa na nabawasan sa kanyang sariling anino at isang anak na, hanggang noon, sumunod sa bawat pagkakasunod, sunod tulad ng isang sundalo, matatag siyang naniniwala na ang kanyang salita ay batas. Ngunit ang kapalaran ay nagmamahal sa mga ironies. Ito ay tiyak na pag-ibig ni Kirill, ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, na umiling sa mga pundasyon ng maliit na domestic imperyo na ito. Nang ipakilala niya si Svetlana, isang 30 taong gulang na babae, isang tagapangasiwa sa isang pribadong klinika na may sweldo na 80,000 riis, nadama ni Katarina ang pag-iling sa lupa. Ito ay hindi lamang ang pera, ito ang saloobin. Hindi ibinaba ni Svetlana ang kanyang ulo, hindi niya tinanggap na ginagamot tulad ng isang lingkod at, pinakamasama sa lahat, mayroon siyang sariling mga opinyon. Para sa isang babaeng sanay na nagpasya sa isang kamao ng bakal, ito ay isang pagpapahayag ng digmaan. Ang unang ilang buwan ay isang laro ng psikolohikal na chess. Si Katarina, isang master sa pagmamanipula, ay naghintay ng tamang sandali upang maihatid ang pangwakas na suntok. Si Svetlana naman ay nagkukunwari na hindi napansin ang mga nakakalason na mga pahiwatig, ang pagtaya sa oras na iyon ay magdadala ng balanse. Si Kirill, na nahuli sa crossfire, ay sinubukan na kalugdan silang dalawa, ngunit ang kanyang kita na 50,000 riis bilang isang mekaniko ay hindi pinahintulutan ang mag-asawa na magrenta ng isang lugar ng kanilang sarili. At iyon ay kapag hinigpitan ni Katarina ang kanyang pagkakahawak, kung nanirahan si Svetlana sa kanyang bahay, kung gayon ang lahat ng kanyang sweldo ay dapat na ideposito sa mga kamay ng may-ari ng bahay, iyon ay sa kanya. Ang sagot ay isang matatag na hindi. Si Svetlana ay handang magbayad ng isang patas na bahagi ng mga gastos, ngunit ibigay ang bawat sentimo. Walang paraan. Ang sumunod ay isang tanawin ng galit. Si Katarina, pula na may galit, sumigaw, wala ka. Isang basahan na itatapon ng aking anak kapag pagod na siya. Sa palagay mo ba ay may halaga ang iyong pagbabago? Kung wala si Kirill, wala ka. Pinakinggan ni Svetlana ang lahat ng bagay sa katahimikan, ngunit ang isang desisyon ay naghihinog sa loob niya, alinman siya ay yumuko. O makakahanap siya ng isang paraan upang ipakita ang kanyang biyenan na underestimating sa kanya ay isang nakamamatay na pagkakamali. Ang pag-igting sa hangin ay tumusok. Hindi pinansin ni Catherine na hindi pinansin ni Svetlana habang sihising venom sa tainga ng kanyang anak tungkol sa ingratitude. Si Kirill, desperado, tinanong ang kanyang asawa na magbigay ng para sa kabutihan ng pamilya, ngunit si Svetlana ay nanatiling hindi matitinag. Hanggang sa isang pangangasiwa na tatatakan ang kanyang kapalaran, tumawid si Katarina sa isang mapanganib na linya, habang naligo si Svetlana, nahack niya ang cellphone ng kanyang manugang. Ang nahanap niya doon ay isang oras na bomba na handa ng sumabog. Sa mga mensahe, isang nakakagulat na paghahayag, si Svetlana ay may maimpluwensyang tiyuhin, direktor ng klinika kung saan siya nagtrabaho, handa na upang maisulong siya sa administratibong ulo na may sweldo na 150,000 riis. Mas masahol pa, inalok na niya na bayaran ang upa para sa isang apartment, upang ang kanyang pamangkin ay makatakas sa kanya na hindi masisira na biyenan. Tumanggi si Svetlana hanggang noon, nag-aatubili na umasa sa mga pabor, ngunit malapit na ang kanyang limitasyon. Nadama ni Katarina ang pagbagsak ng mundo. Sa unahang pagkakataon, nahaharap siya sa isang tao na hindi lamang lumaban, ngunit may mga pagpipilian. At ang mga pagpipilian, para sa isang controller na tulad niya, ay ang kanyang pinakamasamang bangungot. Ang pangwakas na suntok ay dumating sa hapunan, nang inihayag ni Svetlana, na may glacial kalmado, ang kanyang promosyon, at ang kanyang desisyon na magrenta ng isang apartment. Si Kirill, nakaginhawa, ay yumakap sa ideya ng wakas na magkaroon ng kanyang sariling buhay. Gayunman, nakita ni Catherine ang kanyang imperyo na gumuho.
Kung wala ang suporta sa pananalapi ng kanyang anak, ang kanyang pagretiro ay halos sapat na upang mabayaran ang kanyang mga singil sa kuryente. Pinangunahan siya ng gulat na gumawa ng isa pang pagkakamali. Sinubukan niyang i-on ang pamilya laban kay Svetlana, pininturahan siya bilang walang utang na loob. Ngunit ang kanyang mga kamag-anak na nakakaalam ng kanyang domineering karakter ay gumulong lamang sa kanilang mga mata. Ang problema ay hindi Svetlana, Katarina. Ang problema ay ikaw, ay ang hatol na hindi sinasalita ngunit malinaw bilang tubig. Nang ipahayag ni Svetlana na lilipat siya sa isang linggo, nadama ni Katarina ang mapait na lasa ng pagkatalo. Mas masahol kaysa sa pagkawala ng kontrol sa kanyang anak na lalaki ay napagtanto na siya ay umaasa sa kanya ngayon. Ang kapitbahayan ay bumulong na at ang ideya ng pagiging isang mapagkukunan ng awa ay kumakain sa kanya sa loob. Sa gabi ng paglipat, habang isinasagawa ang mga kahon, ang bawat bagay na kinuha ay tulad ng isang saksak sa kanyang pagmamataas. Hanggang sa isang krisis ng kawalan ng pag-asa, nasira siya. Tinawag niya si Kirill, ang kanyang boses na sumisira, "Bumalik ka, mangyaring. Huwag mo akong iwanan." Nang dumating ang kanyang anak na lalaki kasama si Svetlana, itinapon ni Catherine ang sarili sa paa ng kanyang manugang na umiiyak, patawarin ang hangal na matandang ito. "Nakita ko ang ginawa ko. Huwag mo akong iwanan." Walang tagumpay sa mga mata ni Svetlana habang tinulungan siya sa kanyang mga paa. Isang malalim na pagod na parang sasabihin, "Nakarating kami dito sa isang landas na hindi dapat makuha." Hindi sila bumalik upang mabuhay ng magkasama, ngunit isang bagong kasunduan ang na-seal. Sinimula ni Svetlana na bisitahin ang Katarina ng regular na tumutulong sa pamimili. Patuloy na sinusuportahan ni Kirill ang kanyang ina sa pananalapi. Ngunit ang isang bagay ay nawala magpakailanman, ang bulag na tiwala ng isang anak na lalaki, ang hindi mapag-aalinlanganan na paggalang sa isang pamilya. Si Katarina ay binigyan ng pangalawang pagkakataon, ngunit nagbabayad siya ng isang presyo na walang halaga na maaaring masakop. Moral ng kwento. Ang lakas na itinayo sa takot at kahihiyan ay tulad ng isang bahay ng mga card. Lamang ang isang hininga ng dignidad ay sapat na upang mabugbog ito. At kung minsan, ang pinakadakilang lakas ay hindi nangingibabaw, ngunit sa pag-alam kung kailan umatras. Si Kirill ay hindi na ang taong humingi ng pag-apruba sa bawat hakbang. Siya ay naging asawa na nagpasya sa tabi ng kanyang asawa, hindi isang anak na humingi ng pahintulot sa kanyang ina. Ang pagbabagong ito ay tumigil kay Catherine Mikhailovna, tulad ng isang talim, ngunit hindi na siya nangahas na hayagang hamunin ito. Ang oras ay nagdala ng isang bagong kabanata, ang kapanganakan ng isang apo, na naisip niya ay ang kanyang lifeline upang mabawi ang kontrol. Mali ka. Nagpapasalamat si Svetlana sa tulong ng sanggol, ngunit iginuhit ang mga linya ng hindi masusukat. Ang mga pagpipilian tungkol sa pagpapalaki ng bata ay eksklusibo sa mga magulang. Ang biyenan ay natutunan sa pamamagitan ng lakas upang manirahan sa ilalim ng mga bagong patakaran. Nakatanggap siya ng pagmamahal at atensyon, ngunit kapalit ng paggalang na dati niyang hiniling at kailangan niyang kumita. May mga oras na sinubukan siya ng nakaraan. Ang memorya ng gabing iyon, gayunpaman, ang pag-iikot na pahiya na may bigat ng kanyang sariling mga pagpipilian na pagdurog sa kanya, ay kumikilos bilang isang antidote na mas makapangyarihan kaysa sa anumang sermon. Pagkalipas ng 3 taon, ang balanse ay sa wakas ay naitatag. Si Catherine Mikhailovna ay naging isang ordinaryong lola, mapagmahal, kasalukuyan, ngunit walang balak na magdikta ng mga order. Ginagamot siya ni Svetlana ng may pagsasaalang-alang, bagaman ang anino ng kawalan ng tiwala ay hindi ganap na nawala. Si Kirill, naman, muling binago ang mga araw na iyon na may tahimik na kapaitan. Alam niya na ang salungatan ay maaaring malutas ng may mas kaunting sakit kung matatag siyang nagpapataon ng mga limitasyon mula sa simula. Ang kanyang pagtatangka na kaluguran ang lahat ay pinapakain lamang ang halimaw na kalaunan ay kinain siya, at ang kanyang sariling ina, kinalagkad siya sa isang moral na kailaliman kung saan siya ay lumitaw lamang na nasira. Para sa Svetlana, ang aralin ay malinaw at tiyak, ang kabaitan ay hindi malito sa pagsusumite. Minsan ang tanging landas upang igalang ay upang ipakita na mayroon kang mga pagpipilian, at ang lakas ng loob na gamitin ang mga ito. Tulad ng para kay Katarina, dinala niya ang bigat ng tuhod na iyon sa sahig hanggang sa kanyang huling araw, sa harap ng kanyang manugang na tumanggi na yumuko.
Ito ay ang mapait na dosis na aking nilamon, ngunit din ang pinaka-kinakailangan. Ultimate pagtuturo, ang kapangyarihan na tumataas sa takot at pamimilit ay isang bitag na, maaga o huli, ay nagsara sa mismong tagapatay. Ang kasaysayan ay hindi nagpapatawad ng mga mapang, api, kahit na ang mga nagkukwento sa kanilang sarili bilang mga ina.